mga anghel sa kalangitan, masayang nagawitan, ng papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Malugod po nating wine-welcome yung lahat ng mga nanggaling pa sa iba't ibang probinsya para lang makapagdiwang ng banal na misa dito sa Pambansang Dambana. Binabati po din namin kayong lahat ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kasabay po ng ating pag-welcome sa inyong lahat, atin pong ipinagdarasal at ipinapanalangin kayong lahat na naririto physically, yun din pong lahat ng sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, lalo na po yung mga overseas Filipino workers natin na sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live at yung mga overseas Filipino workers na kasama ang kanilang pamilyang umuwi dito sa Pilipinas para magpasko at ma-celebrate ang Christmas kasama ang buong pamilya na bahagi ng kanilang pag-uwi ay ang pagbisita dito sa Pambansang Dambana. Welcome po sa inyong lahat. Pinagdadasal namin kayo at lahat po ng mga may sakit. Nawa ang inyong debosyon at pamimintuho kay Santo Padre Pio ay magbunga ng isang mapayapa, masaya at puno ng pag-asa na bagong taon sa pagsalubong natin ngayong 2024. Sa pamamagitan po ni San Basilio at ni San Gregorio, tayong lahat ay humingi ng tulong at awa sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo muna ay magpakumbaba sa pagpapasimula ng taon. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Linisin ang ating puso ng mga bagay na nagpabigat sa atin noong 2023 at magsimula ng panibagong buhay ng may kapayapaan sa ating kalooban. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawan mo kami. O Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, binarapat mo ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio. Ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maasahan ay aming matutuhan at sa aming pag-ibig, ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap nino man ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pagkaingatan ninyo ang inyong puso, ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat siyaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na ng may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na pupurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon naman anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Hordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa pagpapasimula po ng bagong taon, 2024, tayo po ay itinultol ng simbahan. Baka hindi alam sa inyo ng iba kung anong ibig sabihin ng itinultol. Sa Batanggenyo po, sa Batangas, pag sabing itinultol, iginabay, inilapit, iginaid ng simbahan sa mahal na ina bilang ina ng ating Panginoong Hesus at ina natin sa pamamagitan ni Hesus. Inakay tayo sa Kanya at doon natin pinasimulan ang taon ng 2024. Ngayong ikalawang araw, matapos tayong igabay patungo sa mahal na ina at tularan ang kanyang modelo o ang kanyang ihemplo bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ngayong ikalawang araw, binibigyan naman tayo ng paalaala ng simbahan na siyang magiging gabay natin sa buong taon para hindi tayo mawala at maligaw ng landas para kung ano yung disposisyon natin ng January 1, 2024, mapagsikapan nating manatiling ganun din ang disposisyon natin bago matapos ang taong December 20 o bago matapos ang taong 2024. At ano yung sinasabi ngayong araw na ito? Matapos tayong igabay sa mahal na ina, sinasabi ng inang simbahang, kilalanin natin kung sino talaga tayo. Para hindi tayo maligaw ng landas. Bago pa tayo lumaot sa taong 2024. At sino ba tayo? We are more than our names. We are more than our affiliations. We are more than our status in life. Una't higit sa lahat, dapat maging malinaw sa atin, at hindi lang malinaw, dapat bahagi ng ating conviction, bahagi ng ating paniniwala, at yan ay hindi na kailangang i-memorize. Dapat na nakasuot sa ating pagkatao na tayo ay anak ng Diyos. Dapat mantra na natin yon. Araw-araw pagising ninyo, sabihin ninyo sa inyong sarili, ako'y anak ng Diyos. At ano bang ibig sabihin pag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos? Wala tayong gagawin sa buong taon at sa buong buhay natin, kundi tatlong bagay. At yan ang turo ng Catechism of the Catholic Church at turo din sa atin ng
Well, dito sa amin sa Batangas, turo ng aral Batanggenyo. Ano po yun? To know, to serve, and to love God. Wala tayong gagawin kundi yun sa buong taon. Pag tayo ay lumayo diyan, hindi tayo kumbinsido at hindi tayo naniniwala na tayo'y anak ng Diyos. At yung katotohanan yan ay magandang sa pagsisimula ng taon ay ating tinatanggap sa ating sarili. In a way, it is January 2 is a renewal of who we are before God. At sa ayaw ninyo't sa gusto, yan ang katotohanan. Tayo'y nilikha lamang ng Diyos. Hindi tayo Diyos. May mga tao na nagkukunwaring Diyos. May mga taong tila baga gustong maging Diyos. Pero ano ang kanilang hinantungan? Yun, nandun din sa hukay. Ngayon, buto na lang. No? Kasi hindi natin pwedeng lampasan ng Diyos. At ang katotohanan kung sino tayo ay walang iba kundi yung sinasabi ng katisismo ng simbahan. Tayo ay nilikha ng Diyos at kaya tayo nilikha ay para paglingkuran, kilalanin at mahalin siya. Period. Napakaganda ng halimbawang itinuturo sa atin ni Juan Bautista sa ating mabuting balitang narinig. Siya ang tunay na ehemplo bukod sa mahal na ina ng taong nabuhay sa kung sino siya. No pretensions, no hypocrisy. Pakumbaba niyang tinanggap na siya ay second role lamang. Hindi niya nilampasan si Jesus sa kasikatan at sa katanyagan at hindi siya nagkunwari na Mesiyas. Ang dami sa atin mga kapatid na natutukso na maging Diyos o magdiyos-diyosan. Nagkaroon lamang ng kaunting pera, gusto nang bilhin ang ibang tao. Nagkaroon lamang ng kaunting ari-arian, wala nang nakikilalang kapitbahay. Laging nakataas ang 2 kilay. Ningiti o tingin sa mga kasamahang dati naman ay mahirap din, ay hindi magawa. Pagka ganyan, tayo ay nagdidiyos-diyosan. Kapag ka dinidiyos natin ang pera, dinodiyos natin ang kapangyarihan, dinidiyos natin ang mga nilikha din lamang katulad ng Diyos o katulad natin, ibig sabihin, tayo ay nagkukunwari at hindi nagiging totoo kung sino tayo. Kaya ngayong umagang ito, sa pagsisimula ng ating bagong taon, magandang isiksik natin sa ating puso at isip kung sino talaga tayo bilang binyagan. At malinaw na sinasabi ng Catechism of the Catholic Church kung sino tayo. Hindi tayo nililinlang. Tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi tayo Diyos. At wala tayong gagawin sa buong taon at sa buong pagtigil natin dito sa mundo, kundi kilalanin, paglingkuran, at mahalin ang Diyos. Sana itong tatlong ito ay laging magpaalala sa atin araw-araw upang huwag tayong maligaw ng landas. At pagdating ng December 31, 2024, i-renew natin yan bago matapos ang taon. Good luck po sa bawat isa sa atin sa paglalakbay sa 2024. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa
sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito kami may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kina San Basilio at San Gregorio ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikapagtutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhay nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinisang muli sa iyo ngayon. Upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kalaob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na
nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, magbabalik sa wakas, at magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo with their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say, what may the tidings be which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. Rid angelic hosts proclaim, Christ is born, and
in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark thy highest angels adore Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offsprings of a virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead see, hail the incarnate deity. Please us man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Joy to the world, the Lord is gone. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, His birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Come to Bethlehem and see, Him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful
nations rise, join the triumph of the skies, with angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita, sina San Basilio at San Gregorio, ay pagtibayin nawa at pagibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahag sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus at tagapamagitan. Amen. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, ngayong Sabado, ika-6 ng Enero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala niyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin.
upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nakarating po sa aking kaalaman bilang kura paroko at rektor ng Pambansang Dambana na may nag-post sa social media na sarado daw po ang Pambansang Dambana bukas, January 3. Hindi po totoo ito. Ang sagot ko po sa nagpadala sa akin, hindi pwedeng magsarado ang Pambansang Dambana dahil wala kaming pintuan. At ikalawa, sa dami ng pilgrims na pumupunta rito, hindi tayo kailanman pwedeng magsarado upang kayo ay makapagdasal, lalo na ngayong unang sinasalubong natin ng mga unang araw ng bagong taon. So wag po kayong maniniwala. Fake news po yun. January 3 po ay bukas na bukas ang Pambansang Dambana at open po para sa inyong lahat na deboto ni Santo Padre Pio, sa ating mga OFWs at sa mga foreigners din po na nagbibisita dito sa Pambansang Dambana. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alati sa Diyos sa kaitaasan. Alati sa Diyos sa kaitaasan.